So hi guys, as a mother of 3, kailangan nating magaling tayo sa pagtipid. Ay char! Bitaw guys, oy. Nakakatuwa man god ang itlog na binili ko ngayon, pero puro mga basag tong binili ko. Ang dami, binigay 50 pesos. O see? Ewan ko kung ilang piraso to. Kinukuridas na lahat. Tapos, ang lalaki pa. May ano kasi dito, may tambakan ng itlog ba? Siguro sarili nilang farm. So, medyo mura sila. Siyempre, sariling farm nga, di ba? Mura. Kapag ganon. Hindi katulad sa iba na umaangkat. Kaya mahal na yon. So, maintindihan na lang natin yun, mga bilang tumor, di ba? See? So, ito, ngayon, kaya napablog ako, dahil nga, tipid tips as a mother of 3. Ang lalaki guys, kung bibilhin mo to sa tindahan, 10 piso na to. Kasi nga, basag, may butas. So, ang gagawin natin ngayon, babatilin na natin. Kasi nga, kaya ako napabili ngayon ng itlog na hindi ko pa naman sana planong bumili. Pasuyo ng ampalayang binili ko dyan. Ayan na nakasabit. Dahil guys, bumili akong lutong ulam. Kasi tanghali na Bala ko sanang mamalingke. Itong pangalawa ko, itong bill ko. Gusto niya na naman Shanghai. Kapag pag-usapan namin yung ulam, talagang babanggitin niya, Shanghai. O, diba? So, nag-isip ako kung anong bibilin ko naman sa palengke, isda. Kakain naman sila ng isda kapag piniprito. Siya, Shanghai talaga kasi daw matagal na siyang hindi nakakain ng Shanghai, palibasa kasi same break, no? Kapag same break, walang pasok. Kapag may pasok kasi guys, ang ulam niyan lagi, Shanghai. Shanghai ng Shanghai, oo. Tapos sabaw, pag konti lang sabaw binigay sa kanya, nagagalit kasi ang konti daw. Kahit may ulam kami dito sa bahay, talagang magsa-Shanghaian siya. Ewan ko ba dyan sa kanya? Shanghai lover. So, ito na nga. Dahil napabili nga tayo ng ampalayang pagkalaki-laki din. Apakamura pati ng ampalaya, guys. Diba? Ang laki. Ang binayaran ko lang is 36 pesos. Ang mura kasi ng gulay ngayon. Yung talong na binili kong 1 kilo nung kailan pa yon, kahapon lang napaubos. Ginisa ko siya with corned beef ang sahog. Tapos, sinamahan ko ng 2 tali na okra. Tapos, isang slice na kalabasa na 20 pesos. Swak na yung ulam namin hanggang kagabi. Niluto ko siya ng maaga, mga 10. Kasi madalas ang almusal talaga namin guys is 10 AM. Tapos kakain na naman kami ng bandang 4. Tapos kinagabihan na, ganyan kasi parang nakasanayan na namin. Palibasa kasi ang tagal naming magsigisingan. So ito na. Since mga basag na ito, dahil hindi naman natin pwedeng i-stock to, pwede siya ilagay sa ref. Pero hindi ako nagpaandar ng ref kaya ang mahal ng kuryente. Inahan tayo, kailangan magtipid. Yung nilalaman lang naman ng ref is tubig. Wag na, oy! Pa-ref ka pa, wala namang laman. Diba? So, ang gagawin natin ito, babatihin natin. Ewan ko kung ilang piraso ito, kasi kinuridas na nga na 50 pesos. Kasi ito guys, syempre, ilagay natin to sa ating itlog, ampalaya mamaya. Tapos, mga bata, pritong itlog yan sila. So, good for one day. Itong itlog na to, napagkadami-dami. Kailangan konsumuhin to lahat ngayon dahil basag na nga Hindi kasi pwedeng i-stock mo ng ano yun. Ito okay pa to kasi balat lang yung nasira. So mamaya na natin yan para pamprito ng mga bata pag gusto nila ng prito-prito. Ito as in basag na, lumalabas ng laman. So babasagin natin ng tuluyan. Ha? Tapos ilagay natin dito sa cup. Kaya mamaya natin to isasahog sa ampalaya. 2 na yon, 3. Ito kaya. Hala, wala siyang basag. Sinama ni kuya. Uy, di ko kasalanan yun ha. Wala siyang basag guys. Kunting lang pala as in, kaunti lang. Malaki man or maliit guys, ang presyuan ng basag kasi is 6 pesos lamang. Ito, pwede pa kaya ito? Walang lumalabas. Lagay natin yan dyan. Kasi, isipte natin tong as in basag para hindi masayang ba. Ay, kasi lumalabas na yung laman katulad nito. Natapon na dito sa plastic. Kasi, 3 na. Nabili kasi ako ng basag pag yung kinukonsumo kaagad ba. Ito. Ay, tapon din guys.
O, 4 na. Mapupuno man kaning atong kuan oy. Ating cup. Na sabi ko, kasi dapat 8 lang ang bilhin ko na basag. 4 para sa ampalaya, tapos 4 sa mga bata mamaya. Kasi bandang mga, ano to sila, mga, pag nandito lang sa bahay, kain sila ng kain. Lalo na si Bill. Tingin ka pa. Kain yan ng kain mga yan. Kailangan may itlog-itlog ka dyan, para hindi nalalabas. Oh, hindi siya basag. Oh, basag na basag. Tumilapo na yung laman. Oh, salin na natin yan sa cup. Hala, napuno na talaga yung cup. Hala, ilan na yun? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hala, 9 pieces na dapat. Oh, okay pa to. Oh, dyan lang yan. Ito. Oh, balat lang yung na-deform. Oh, dyan na yan. Pag hindi pa nabuksan totally, pwede pa natin bukas natin bubuksan yan. Wag lang yung bukas na bukas kasi mangangamoy, mabaho. Hala, ang dami talagang binigay ni Kuya. Basta si Kuya, ano, wala din siya guys, oh. Kasi puno na yung cup natin guys, oh, para sa ating ampalaya. 5 itlog. Ang lalaki kasi. Okay na yan. Hala ka, ang dami nga. Pinabayad lang sa akin 50 pesos. Ang lalaki pa. 2, 4, 6, 8, 9. 9 plus 5. 14 pieces. Binayaran ko ng 50 pesos. Kapag yung batang yun ang nagbabantay doon, minsan ang binta niya sa akin ng mga basag, 5 pesos lang. Lalo na kung yung andodumi pa, may mga ipot pa. 5 pesos lang bigyan niya sa akin. Pero, kapag yung may-ari, 6 talaga ang bigayan. Tapos, bibigyan pa ako ng mga maliliit. Pinipili pa niya, guys. Kaya nakakaasar. Ganun talaga kapag mga may-ari. Kasi, syempre, relate sila kung paano, kung gaano kahirap maghanap buhay. 'Di ba? Kung gaano kahirap magkapera. 'Di ba? Since sila yung namuhunan, kaya alam nila yun. At one time, pumunta ako doon, bumili din ako ng mga basag-basag. Ang daming mga basag, mga naka-tray guys. Ngayon, hindi pa ako bumibili ng mga basag doon at saka mga dumi. Kasi hindi ko alam eh. Nalaman ko lang nung nung inalok sa akin pala yung mga dumi. Na bukod pala guys sa malinis, tapos iba't ibang sizes. Bukod yung marumi, yung may mga ipot, tapos yung mga basag. Bukod yung presyoan. Siyempre, pag basag na, mura na lang, pati yung may ipot. So, nung time na yun guys, inalok sa akin yung may ipot. Na tig-size ang bigay lahat. Na which is, ang binayaran ko 95 pesos na hindi dapat. Mali yata sa compute. Hindi na ako nag-react kasi nakalayo na ako eh. Nagko-compute kasi ako. Sabi ko, bakit ganun ang pinabayad sa akin 95 pesos? Na dapat ang ano lang, kasi parang 10 piraso lang yata yun eh. Oo, pero binabayaran ko is 95. Diba? Hindi, 12. Ay, 15 pieces guys. I-times nyo yung 15 times 6. 15 times 6, 30, carry 1, 6 plus 1, 7. O, diba, 70 lang. Tapos, ang pinabayad sa akin, 95. Doon ako nagtataka. Kasi yung iba malalaki. Sabi ko, bakit ganon? Yung may-ari yun yung lalaki. Pero, di na ako nag-react. Pagbalik ko, tuwang-tuwa naman ako, bawi ako doon sa boy. Kasi, katulad nga ngayon, 14 pieces, pinabayad sa akin 50 pesos lang, kinuridas na lahat. Basta yung boy, at saka ang dami nilang stock, nagsidatingan kasi. Wag ko lang mataon na pagbibili ako yung may-ari na lalaki, at saka may-ari na babae. Mas okay pa yung lalaki, kasi kahit paano hindi siya ganun ka-strict. Yung babae talaga, pag sabi mo pabili, wala ka ng maano-ano, kundi bigyan ka ng itlog, babayaran mo na lang ganun. Ay, yung lalaki makwento pa eh. Minsan nagpapalibre din. O ito, libre ko na lang to isa kasi as in basag na. Ganon. Para hindi daw masayang. So yan na nga, as a mother of 3, tipid tips. Basta kailangan natin kaagad ngayon,
konsumuhin natin kaagad. Ang bibilhin natin, yung basag-basag na. Pag pang-stock naman, ay syempre, yung matino, ganun lang. So, lagi akong may stock ditong itlog-itlog, ganyan. Kasi nga, mga bata mahilig sa itlog. At saka madaling ulamin guys, is itlog lang. No? So, sabi ko sa inyo, yung gastos ko ngayon, budget namin, 400 to 500. Pero ang nagastos ko, bumili akong lutong ulam namin ngayon, 160 pesos. Sa amin na lahat yun. Bumili akong dinuguan, tapos Shanghai, para sa anak ko. Tapos, yung isa, dinakdakan. So, sa amin lahat na yun. Hindi kasali yung tatay namin kasi wala dito yung nagra-ride sa amin na yan. So, 160 lang. Tsaka, ang palaya, 36 pesos. Tapos, egg, 50 pesos. O magkano lang yun. So, nakatipid tayo ngayon. Hindi natin napaubos ang 500 na binigay ni Mister. Magkano lang nagastos natin. So, sa makatuwid, makakasave ako. Diba? So, yun lang. Thank you for watching. Tipid Tips, Mother of 3. Jopay! Bye-bye. Thank you for watching, guys.